Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog at magandang araw po sa inyong lahat. Nako, ito ang ating topic. Kahit na nag-ceasefire na itong si Anjo Iliana laban sa pagbanat kay Tito Sen, hindi po nag-ceasefire ang mga issue patungkol sa kanya. At kung maalala po ninyo, meron tayong vlog dyan, yun na naging magkarelasyon pala itong si Jinggoy at si Anjo Iliana. Ay nako, ito, meron po dito tayong papaalala ko lang sa inyo. Etong si Robby Tarosa, naging trending ang kanyang sinabi patungkol po dito kay Senator Jinggoy. At sinabi pong ito daw si Senator Jinggoy kasama daw po sa grupo ng LGBTQ. Wala naman tayong problema dyan di ba? Kahit na maging LGBTQ member pa siya. At basta hindi nagnanakaw, di ba? Walang problema doon. Kahit ano kasaraya mo, basta hindi ka nagnanakaw. Ngayon, etong si Jinggoy, kinuha pong tauhan etong si Anjo Iliana. Ayan, eto si Anjo, nako. Kinuhang tauhan. Ito panoorin po natin. Malaki ang pasasalamat ni Anjo Iliana kay Senator Jinggoy Estrada dahil kinuha siya nitong staff sa opisina nito sa Senado. Ayon kay Anjo, hindi siya pinabayaan ng senador kung saan ang sabihin niya raw dito na wala siyang trabaho. Pagkatapos lamang ng 2 linggo ay kinuha na siya nito bilang staff. Anya, araw-araw siyang pumapasok sa Senate para may pang-araw-araw siyang pagkain. Ang maganda pa raw sa pagiging empleyado niya sa opisina ng Senator Jinggoy ay naging malapit siya kay Senator Robin Padilla kung saan utol daw ang tawagan nila. Kung matatandaan, nagkaroon ng iringan noon sina Anjo at Robin kung saan maging ang kanilang mga kapatid ay nadamay na rin sa gulo. Ayon kay Anjo, hindi naman sila ang magkaaway ni Robin, ngunit nadamay lamang sila, ngunit matagal na raw sila nagkaayos nito. Akala niya raw ay habang buhay na silang high at hello na lamang ni Robin dahil sa tindi ng awayan nila noon na nagkalabasan pa ng baril, ngunit noong nagkita raw sila sa Senado ay iniingganyo siya nitong tumakbo ring senador dahil mahal daw siya ng mga tao. Sa ngayon daw ay mag-best friend na sila ni Robin at ramdam niya raw ang pagmamahal nito sa kanya kung saan ang talino at ang sipag daw nito sa Senado. Ayun. Diba? Ayan kitang-kita naman na talagang nabalita pa ng DWIC na etong si Anjo Iliana ay nagtatrabaho daw po kay Jinggoy. Nako, etong si Jinggoy po, nitong mga nakaraang panahon, ang dami niyang kontrobersya na kinakaharap. Nandyan yung flood control project, nandyan yung issue kay Robby Tarosa, nandyan yung nabasura TRO niya kay Bryce Hernandez, nandyan yung kanyang certiorari. Binasura din po ng Supreme Court, 'di ba? Patuloy pa rin ang kaso niya at may posibilidad nga daw po ito na makonbike dahil sa bigat ng kanyang kaso. Ngayon, maliwanag dito na nagkaroon ng relasyon si Anjo at etong si Jinggoy. Ang kanilang relasyon ay employee and employer relationship. Magbossing sila. At proud naman dyan si Anjo, di ba? Ito. Panoorin natin. Habang wala kang ginagawa, nandun ka muna kay Senator Jinggoy Estrada. Nag-work ka to. Kasi naman, ako naman ilang years ba sa gobyerno. 9 sa Parañaque, 6 sa Quezon City. So, na-experience naman ako sa government, sa trabaho. So, nag-apply ako kay Senator Jinggoy noon. Pwedeng one of the staff para makapag-regular ng trabaho. Doon ako na-insecure pag wala akong regular na trabaho. Hindi mo alam kung kikita ka bukas o next week. Happy ka naman? Oo, happy ako sa office ni Sen. Kasi bukod sa office ni Sen, ang dami ko ng barkada dun sa iba-ibang sa offices. Halos lahat, pag nakikita ko, may respeto, may saya. Tapos na sila lahat magpa-picture kasi mga 2 years na. Oo, 2 years ka na. Pero parang pamilya dun sa loob ng Senado kayo. So, hindi ka naman nangangarap maging senator? Hindi. Pero tinatanong ako ng mga nandun, lalo na pag
may mga bisitang mayor, mga bisitang governor, vice mayor, mga kapitan. Minsan, tatakbo ka ng mga senator. Hindi po. Sakot po ako ni Senator Jinggoy. Siyempre Ayun. Proud naman si si Anjo Iliana na siya po ay nakakuha ng permisan o kumbaga araw-araw regular na staff ng office ng senator na si Jinggoy Estrada. Magandang trabaho 'yan, marangal, 'di ba? Maayos. Pero tingin ko ngayon yata parang wala na siya doon no? Kasi parang araw-araw na lang siya nagba-vlog, parang araw-araw na lang siyang pumuputakte sa mga vlog niya, di ba? Nakikita natin pinuputakte niya ang ating Pangulong Bongbong Marcos, si Attorney Claire Castro, si Tito Sen. Ngayon, dahil nga po sa ceasefire na kumbaga sinabi ni ni Anjo, ceasefire daw dahil nang bablap lang daw siya dito kay Tito Sen. Ngayon, napagtagpi-tagpi ko lang, si Tito Sen kasi, Senate President. Ngayon, etong si Jinggoy, noon siya ay, nung ang Senate President ay si Chi, siya ang pro tempore. Senate pro tempore ng Senado. Ngayon, siguro na-imbier na si Jinggoy dahil natanggal siya sa pagka-Senate pro tempore. Ang Senate pro tempore ngayon si Ping Lacson. Siyempre, bilang bossing ni Anjo Iliana, si Jinggoy, siyempre parang na-imbier na yan. Parang, kung ano man ang naramdaman ni Anjo, dahil nga etong kanyang bossing ay parang naitsapuera, nawalan ng kumbaga pwesto sa Senado, 'di ba? Napunta pa sa minority, kaya siguro ganoon na parang naghihimutok etong si Anjo Iliana. Napansin natin, mainit ang kanyang dugo talaga kay Tito Sen, 'di ba? Pati nga issue sa sa Itbulaga, 'di ba? Talagang inilabas niya daw. Meron daw pong sindikato. Alam niyo po yung hindi naman masama na maglabas ka ng saloobin mo, hindi masama na ikaw ay mamuna. Pero yung ginawa ni Anjo Iliana na pagbanat kay Tito Sen, may kulay. Mapapansin mo naman may kulay. Bukod sa DDS siya, at ang kanyang bossing ay sangkot sa mga nakawan sa Kaban ng Bayan, mga kickback, mga mali-maleta na dinideliver na pera. Diba? Parang hindi kaya etong si Anjo, kaya po nagpupuputak dahil stop to ni ni Jinggoy. Baka ito may alam din po sa mga kickbackan at baka kaya po nagbubunga nga ngayon dahil hindi na nakakatanggap Hindi na makakatanggap ng kickback si Jinggoy, kaya pati si Anjo apektado. Yun ang tanong natin. Bakit apektado si Anjo dito sa issue na ito? Bakit parang bigla siyang magpupuputak? 'Di ba? Proud naman siya na siya yung naging tauhan ni Jinggoy. Pero ngayon, ang tanong, bakit parang hindi na siya tauhan? Hindi na, parang hindi na siya. Napansin natin lagi na lang naka-vlog, di natin alam kung siya ba'y stop pa. Hindi kaya sinibak din to dun sa opisina ni Jinggoy kasi ano ba ang partisipasyon niya diyan? Ano ba ang trabaho niya diyan? Ano ba ang qualifications ni Anjo Iliana para siya ay masabing nagtatrabaho o makuwang staff ng isang Jinggoy Estrada? Kasi kung mapapansin po ninyo, halos hindi naman nagkakalayo ng edad si Jinggoy saka si Anjo. At siguro baka sa mga showbiz gatherings o showbiz engagement, baka sila nagkasama na, baka sa pelikula o nagkasama sa isang sitcom, di ba? Hindi natin alam, hindi na natin matandaan yan, hindi na natin mahalukay. Pero bakit parang etong si
Anjo Iliana mas tumatanaw pa ng utang na loob kay Jinggoy kaysa kay Tito Sen, na sabi nga ni Anjo 20 years siyang nasa Itbulaga. So 20 years kang nasa Itbulaga, hindi mo yung tinatanaw na utang na loob na ikaw ay nakapasok ng Itbulaga at ikaw ay naging mainstay doon for 20 years. Tapos babanatan mo si Tito Sen, tas sasabihin mo it's only bluffing. Nang bablap ka lang. Diba parang medyo no, parang ang weird. Eto ba'y para sa pangarap ni Anjo para maging senador? O eto ba ay pangarap ni Anjo para siya'y tangkilikin ng mga DDS? Dahil kapag ikay tinangkilik ng mga DDS, medyo ikaw ay magkakaroon ng ng parang boses, parang ikaw ay pasisikatin, ikaw ay susuportahan sa mga vlog, kahit anong gawin mo susuportahan kanila. Kasi pinagtatanggol mo si Sara o si Digong o kung sino man ng mga DDS personalities. 'Di ba? So eto ba dahil nawalan ka na ng trabaho naman ngayon kay Jinggoy at ikay napunta na lang sa vlogging. Kung kayo po alam po ninyo kung siya ba'y nagtatrabaho pa sa Senate o hindi na, paki-comment nyo lang po dyan sa baba. Kasi ang alam ko, etong interview na ito, kaya Ogie Diaz parang one year ago na yata, matagal na ata itong interview na ito. Paki-comment nyo po dyan. Ano kaya ang talaga nitong si Anjo? Kasi nagtataka ako nagtrabaho siya kay Jinggoy, tapos binabanatan niya ang Pangulong Bongbong Marcos at si Tito Sen. So ano yun? Ang trabaho ba niya ngayon ay mang-bash sa ating Pangulo at kay Tito Sen? Sino ang amo niya ngayon? 'Di ba? So kung ano man po ang inyong opinion dito sa ating vlog na ito, comment niyo lang po diyan sa baba. So yun lamang po, maraming salamat at ingat po kayo. Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa aking channel. Thank you po. 498,000 na po tayo. 2,000 na lang. Kalahating milyon na po ang aking subscriber. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Thank you.